So yun nga po mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ay yung another big revelation ng butihing Mayor Vico Soto sapagkat ayon dito mga kaparokya ay hindi daw di umano nabayaran ng tama ang land owner ng dating administrasyon. Mga kaparokya, meron po kasing itinatayong proyekto ang City Government of Pasig, nga lang ay hindi po matuloy-tuloy ang pagpapagawa ng nasabing proyekto sapagkat meron pong problema. Anyway mga kaparokya, bago natin talakayan yan, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng gantong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo mga parokya na pakisubscribe po ang aking YouTube channel, pakilike and share nyo na rin nang sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So yun nga po mga kaparokya, another big revelation na naman po ang inihayag ng butihing Mayor Vico Soto nang siya po ay bumisita sa isang barangay sa lungsod po ng Pasig na kung saan ay may itinatayong proyekto ang City Government of Pasig na naantala or hindi po matuloy-tuloy sapagkat meron pong problema sa may-ari nga po ng lupa or sabihin na po natin sa lupa. Na ayon kay Mayor Vico Soto ay meron na daw pong pondo ang nasabing proyekto. Nga lang ay hindi po nila maumpisahan sapagkat meron nga pong problema sa lupa. So yun nga po mga kaparokya, ibinunyag ng butihing Mayor Vico Soto na hindi daw po nabayaran ng tama or sabihin na po natin na kulang po ang ibinayad ng dating administrasyon sa may-ari po ng lupa na kung saan mga kaparokya ay namatay na daw po di umano or namatay na po yung dating namumuno sa lungsod po ng Pasig. So yun nga po mga kaparokya, medyo nangangamba nga po ang butihing Mayor Vico Soto sapagkat pag naglabas po siya ng pera or magbayad po sa landowner ay baka po masilipan or masilip po at gawing issue. Yun po ang isa sa iniingatan ng butihing Mayor Vico Soto. Kaya gustong-gusto nitong ayusin muna yung gusot patungkol nga po dito nang sa gayon ay maumpisahan na po ang pinapatayong basketball court, kung di po ako nagkakamali, yung pinapatayong basketball court sa nasabing barangay. So panoorin po natin ang video ito mga kaparokya. May problema po doon sa previous owner ng lupa. Hindi ko na panggitin yung pangalan sila. Sa totoo, mababait yung previous owner. Ayaw ko silang ma-stress pa dahil hindi naman nila kasalanan. Ang nangyari po noon, para sa kaalaman po ng lahat, mas mabuti na po yung alam natin. Ang nangyari po noong 90s, kinuha po ito ng city government. Siguro yung mga matatagal na dito, natatandaan nyo naman po. Pumayag po yung owner para sa, nagkasundo sila sa presyo. Ang problema, na ilabas yung pera mula sa city government, meron po kaming journal entry voucher na nagpapatunay na lumabas ang pera mula sa city government, pero hindi natanggap ng owner yung pera. Yes, opo, yun po yung nangyari. Kaya, ngayon, nung naghahanap na ako sa land management natin, sa LGU, hinahanap ko yung titulo, wala silang maipakita sa akin. Nakapangalan pa siya dun sa previous owner. Nung tinanong ko po yung previous owner, ano ba nangyari? Kinuwento nila sa akin. Hindi kami nabayaran. Nabigyan lang sila ng maliit na halaga. Nasa 2-point-something million lang yun eh. Noong panahon na yun, siguro malaki na yun noong 90s. 2-point-something million ang nabigay lang sila sa kanila. Maliit na parte lang doon. Wala pang kalahati. So, ibig sabihin, hindi ko alam. Kasi wala pa ako noon. Elementary pa lang ako nung nangyari yun. So, hindi ko alam. Ngayon, sinusubukan kong ayusin. Sinangguni ko po sa ating mga abogado sa legal department natin ng City Hall. Ang advice nila dun sa owner, mag-file kayo ng kaso. So, nag-file na po sila sa Regional Trial Court ng kaso para sa claim ng just compensation. Tama lang naman ang bayaran sila. Ang problema ko, sa records ng city government, lumabas yung pera. Kaya mamaya,
ako gusto kong bayaran yung owner kasi naniniwala naman ako sa kwento nila. Kilala nyo naman yun, di ba? Napakabait nung napakabait ng owner. Kilala nyo po yun, di ba? Huwag na natin nanin yung pangalan, ano? Para hindi na sila ma-stress. Pero napakabait. Kung mapanood man nila to, mabait po talaga yung owners na ikipag-usap sa akin. Ang problema ko at humihingi ako ng paumanhin sa kanila dahil hindi ko mainabas yung pera kasi mamaya may sumilip, sabihin, lumabas na yan noong 90s. Tapos babayaran mo ulit. Parang doble yung lumabas na pera ng gobyerno. Ang problema, yung naakusahan na kumuha ng pera mula sa city government, sumakabilang buhay na. Wala na po. No? So, hindi na natin siya makasuhan din. Wala na. Patay na siya. So, sa totoo, hindi ko alam kung ano yung next step. Pero, sinusubukan nating ayusin. Sa ngayon, naantayin natin yung final decision ng korte. Pag sinabi naman ng korte na pwedeng bayaran ng LGU, kung nag-order siya sa amin na babayaran siya ng LGU, gagawin na natin para matapos na yung problema natin dito sa court, matuloy na yung project na nire-request po ninyo. Ulitin ko lang po, may program of work na po yan, may plano ng engineering, may nakatabi po tayong pondo para sa mga 40 million yan, more or less, 38 yata naman. Sabihin natin, almost 40 million tinatabi lang po natin para sa court dito. Pasensya na po, mga taga-Pable, no? Pasensya na sa mga taga-Barangay Sagat. Hindi naman natin ginusto na ganun yung mangyari. 90s pa nga, nagsimula yung problema. Saan po ninyo na hahanapan natin ng solusyon, pero sa ngayon talagang aantayin natin yung desisyon ng korte. Salamat po sa pakikinig. So yun nga po mga kaparokya, according to Mayor Vico Soto ay 90s pa po pala mayroong problema ang nasabing lupa at ayon din po kay Mayor Vico Soto nung chinek po nila yung ledger ng lungsod para po sa nasabing lupa ay nakapagbayad na daw po ang gobyerno ng Pasig sa mga or sa landowner nito na kung saan ayon po sa landowner ay hindi daw po sila nabayaran ng tama. Nabayaran nga po pero hindi po wasto ang naibayad sa kanila. Noong time na yun mga kaparokya, ang halaga po ng lupa ay 2 million pesos pero ang naibayad lang po sa landowner ay wala pa po sa kalahati. Meaning mga kaparokya ay hindi po umabot sa 1 million ang naibayad sa kanila dahilan kung bakit nagkaroon pa po ng problema ang nasabing lupa at hindi po nila maumpisahan yung proyekto nila na sa pagkakalam po natin ay basketball court sa nasabing barangay. So yung chinek po natin mga kaparokya kung sino yung mayor noong 90s ay lumalabas po na si Vicente Eusebio, ama ng previous administration na pinalitan po ng buting Mayor Vico Soto na si Robert Eusebio. So ano pong nangyari mga kaparokya, may hocus-focus po ba na naganap dahilan kung bakit hindi po nabayaran ng wasto ang land owner? Parang grabe ang garapalang naganap nung time na yun mga kaparokya, ginamit yung kapangyarihan. Ang unfair nun mga kaparokya para sa may-ari nga po ng lupa. Kumbaga mga kaparokya, wala silang magawa dahil gobyerno po ang kalaban nila. Yan po sa ngayon yung inaayos ng buting Mayor Vico Soto. Gusto ni Mayor Vico Soto na maging fair enough sa mga constituent nito. Lalo na kung alam nito na mali yung side nila. Talagang inaayos ng buting Mayor Vico Soto yung mga problema sa lungsod po ng Pasig. Yan yung pagkakaiba ng mga past administration sa present administration mga kaparokya. Grabe yung garapalan mga kaparokya, grabe yung panggugulang na ginawa sa landowner na kung saan dapat mga kaparokya sila yung gumagabay, sila yung nagproprotekta, nagtatrabaho sila ng malinis, ng maayos at pinapakita nila yung serbisyong totoo ay siya pa po ang nang-aabuso sa kapangyarihan. Yan yung pagkakaiba ng mga past administration sa present administration led by Mayor Vico Soto and of course yung mga kasama nito sa City
Council. Pero mga kaparokya, ginagawan po ng paraan ng City Government of Pasig na maiayos nga po ang nasabing gusot. Yun nga po, sabi ni Mayor Vico Soto, gusto man niyang bayaran ang nasabing land owner ay hindi po niya magawang maglabas ng pera para bayaran ito sapagkat baka po masilip sila. Kumbaga, baka may mag-question na doble-doble po ang naibayad po sa land owner. Siyempre mga kaparokya, umiiwas at iniingatan din po ng butihing Mayor Vico Soto ang pangalan nito. At mas mabuti na yun mga kaparokya, at least walang magiging issue. Ang gusto lang naman po ng butihing Mayor Vico Soto ay maipatayo ang programa or yung basketball court na para po sa barangay. Nga lang ay hindi nga po ito masisimulan hanggat mayroon pong problema. So dito mga kaparokya, kitang-kita ninyo yung mga trapo, yung mga traditional politician na talagang kung manggipit, kung mang-abuso ng kapangyarihan ay walang pakundangan, unlike sa administration nga po ng butihing Mayor Vico Soto ay makikita yung transparency, talagang pantay-pantay po ang tingin nito sa kanyang nasasakupan. Gusto nito mga kaparokya yung hindi po sila nakakapag-agrabiyado, unlike po sa mga past administration na kung umasta mga kaparokya ay sila na po ang nagmamay-ari ng lungsod. Hindi lang po sa lungsod Pasig to, in general po ito. Nangyayari po yan sa lahat po ng syudad or lugar po dito sa ating bansa. Hindi ko po sinasabi na sa lungsod lang po ng Pasig nangyayari ito. Sinasabi ko mga kaparokya na ibang-iba po ang butihing Mayor Vico Soto kesa sa mga ibang politiko dito sa ating bansa. Gusto nito maayos, malinis yung bawat transaksyon bago gawan ng isang proyekto or programa. Sabi din naman po ni Mayor Vico Soto ay meron naman na pong pondo yung proyekto. Nga lang nga po, again, hindi po nila masimulan sapagkat meron nga pong problema. Pero aayusin yan, gagawa ng paraan yan ng butihing Mayor Vico Soto dahil para naman po sa constituent niya. Ang gagawin niyang ito, basketball court mga kaparokya, magandang programa po yan, magandang proyekto po yan. Lalo na sa mga kabataan na sa gayon ay makaiwas po sa masasamang bisyo. Makapag-focus po sa physical activities and sport. Yan naman po dapat talaga ang ginagawa ng bawat leader dito sa bansa, ang maging lead by example. Alam naman po natin mga kaparokya na hilig din po ni Mayor Vico Soto ang paglalaro ng basketball, dahilan kung bakit gustong gusto nito na maayos or magawa ang nasabing proyekto. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol na po dito? Paki-comment naman po yung reaction nyo or yung suggestion nyo, at kung meron pa po kayong gustong idagdag mga kaparokya ay paki-comment naman po. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya, magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.